Gabi yun ng Biyernes, buwan ng Hunyo, taong 2014, nang ako'y lumabas ng bahay upang bumili ng gamot para sa aking trangkaso. Nang may kakaibang bagay akong naanino mula sa di kalayuan, ay may isang nakaitim na lalaki na walang ulo at animoy naghihintay na ako'y mapadaan sa kanyang kinatatayuan. Ang agad na nagpatayo sa aking mga balahibo. Pero dahil sa kagustuhan kong makabili agad ng gamot, ay tumuloy ako sa aking paglalakad at hindi na lamang ito pinansin pa. Nang ako'y makalagpas sa pugod na iyon, muli ko itong nilingon. Laking kulat ko nang ito'y naglaho na lamang na parang bula. Matapos nun, ako'y pauwi na sa bahay dahil sa nakabili na rin ako ng gamot. Ay mayroong pusang itim na may nanlilisik na mga mata. Ang ultimo'y nakatitig at nagmamasid sa aking pag-uwi. Unti-unti kong binilisan ang aking mga paghakbang at ang aking mga pawis ay tuluyan ng tumulong na nanlalamig pa. Sa aking pag-uwi ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga nasaksiyan at ang mga nakita. Habang ang mga kasama ko sa bahay ay mahimbing na natutulog, ako ay nagsisimula pa lamang kumain ng hapunan para rin makainom ng gamot nang biglang may kumatok sa aming gate. Ako'y tumigil sa pagkain at lumabas upang ito'y tignan. Nang aking buksan ang gate ay walang kahit na anumang tao ang naroon. Papas ako ng bahay at hinanap kung sino ito. Iniisip na ito'y isang bata lamang na nagputrip. Sa aking paglabas, nakakapagtakang makapal ang hamog at walang kahit na anumang tao o sasakyan na dumaraan dito. Ako ay napatingin sa aming bubungan at nabigla sa aking mga nakita. Nakita ko na naman ang pagod na lalaki at yung pusa na may nanlilisik na mga mata ay magkasamang naghihintay para sa aking paglabas. Lumundag ang mga ito sa akin at agad na hinawakan ng pagod na ulo ang aking leeg. Iniampas ako nito sa lupa. Inapakan na parang isang basura habang ang pusa ay kinakalmot ang buong kong katawan na halos magkahiwa-hiwalay na dahil sa matatalas at malabakan nitong mga kuko. Sigaw, iyak at pagsusumamo na lamang ang aking mga anak. At tila walang nakakarinig sa mga ito. Hanggang sa may napakalaking bato na kinuha ang pagod na tao at nagbabadya itong iturok sa akin. Ngunit bago nito bitawan ng bato sa akin, ay bigla na lamang akong nagising. Oo, tama. Ako'y nasa isang panaginip lamang pala. Isang bangungot na hindi ko malilimutan kailanman.
Kumising akong may luha sa aking mga mata at naginginig na boses. Habang ang kumising sa akin ay ang aking nanay, na baka sa mukha nito ang labis na takot at pag-aalala, ay umakap sa akin. Saad nito, dahil din siguro sa taas ng lagnat ko, kaya ako pinangungot ng ganoon. Ito ang aking nakakatakot na experience sa aking buhay. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana nagustuhan niyo ito. Maraming salamat at happy Halloween!